Basics of spiritual growth. Sa Tagalog po, yung mga pangunahing bagay para tayo po ay lumago sa ating buhay spiritual. Amen. At ito magsisimula tayong B-series, yung tinatawag ko itong B-series. Letter B. Ang ibig po sabihin ay magsisimula lahat sa B, yung atin pong ilang mga topic na pag-uusapan. Kaya sa ngayon po ay ating pag-uusapan yung letter B. The first letter B is Bible. The Bible as the Word of God. Amen. Kaya po, letter B, tatandaan nyo, letter para hindi ninyo malimutan yung mga paksa natin. Sa susunod po yan, ang susunod natin tatalakayin is about born again. At pagkatapos yung susunod ay yung ating beginning o pagsisimula, balance, at pagkatapos po ay blessing. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung limang topic. O di isang buwan, ano yon? Isang buwan at isang linggo. So, mahalaga na tayo po ay lumago sa ating buhay spiritual. Pag tayo po ay naging born again, pag hindi po tayo lumalago, hindi kayo mag-i-enjoy sa ating buhay spiritual, hindi kayo mag-i-enjoy sa inyong pagiging Kristiyano. Lagi kayong talunan sa mga pagsubok, hindi nagiging kagalakan sa inyo ang gumawa at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iba na ginagawa ng marami, nararanasan ng marami. Tayo ay alis dating, kasi ganyan yan alis dating tayo sa pagsisimba, sa pagiging bahagi ng simbahan, kasi nga hindi tayo lumalago. At pagkatapos, pag hindi po tayo lumalago spiritually, pagkatapos at tanggapin natin ng Panginoon, tayo po ay nagiging parang bata na iyakin. Amen. Alam po ba ninyo yung batang iyakin, 20 taon na, pagka hindi mo na bigyan ng candy, umiiyak pa rin. Meron sa YouTube na ganyan yung pagka yung nakakaano yung kanilang pag-uusap, pinaplas nila yung negro na, ay ano na po yun, 68 years old na. 68 years old na, ay iyakin pa rin. Kaya ginagamit sa YouTube. So ngayon, marami mga Kristiyano na hindi lumalago sa kanila pong pananampalataya. At ang hindi po lumalago sa pananampalataya nila o sa kanilang spiritual na buhay, hindi po gagamitin ni Lord yan. Hindi kayo gagamitin ng Panginoon pagka po tayo'y hindi lumalago sa ating buhay spiritual. Hindi mo pwede kasi po nabigyan ng responsibilidad yung isang bata na hindi lumalaki. Pwede bang bigyan ng pananagutan yung bata? Sa atin po, sa buhay spiritual, ay marami po sa atin matatagal nang tumanggap sa Panginoon. Matagal na naging mga Kristiyano. Pero nananatili pa ring bata at iyakin, matitisurin, ang pinagsisikapan ay yung ikasisira at hindi ikatitibay ng pamilya o ng simbahan. Kasi mahalaga po na tayo na yun yung bata. Gulat ko, kala ko ni-rapture na tayo Huwag niyo ilalagay sa instrumento yung bata kasi baka iba ang malagay niyo, sumabog tayo. Amen. Nalimutan ko na tuloy ako sasabihin. So kailangan po tayo ay talagang lumago. Ano po siguro maraming natutulog, kaya ganoon.
Kaya po mahalaga na tayo'y magsimulang gawin ang mga bagay na tayo po'y lalago sa ating buhay espiritual. Amen. Kasi kung hindi exciting ang paglilingkod sa Diyos, maniwala po kayo. At hindi po natin mararanasan yung mga patotoong naririnig natin sa iba. Para bang pagka hindi mo naranasang bumuti ang buhay mo, ay lagi ka na lang makikinig doon sa mga nagpapatotoo na simula na sila'y maging born again, maging Kristiyano, ay sila po'y naging masaya, na bagong buhay, pinagpala sila, nakatingin ka na lang, hindi maintindihan. Paano ba iyon? 10 taong ka na, 20 taong ka na sumisimba. So, kaya po, ang mahalaga ay tayo po'y lumago spiritual para tayo gamitin ng Panginoon. Pangalawa po, kailangan po natin yung mamunga kasi. Ang punong kahoy po na yung hindi matured, hindi magulang na punong kahoy, ito po ay hindi nagbubunga. Yung bang po, palaging bata. So, hindi po yan nagbubunga. Kaya, hindi tayo nagiging blessing. Ang punong kahoy po na namumunga, pagka hindi namumunga, pampadami lang. Kaya, yung po'y dinisenyo para mamunga, para magkaroon ng mangga, para magkaroon ng santol, rambutan. Pero pagka hindi po namumunga yung ganong mga puno na dinisenyo para mamunga, wala po silbi yun. Pampasikip. So, kaya po, tayo naman naasahan ng Panginoon na tayo po'y manghihikayat. Tayo asama, makakatulong tayo ng isang tao ay maunawaan ang kagandahan ng paglilingkod sa Diyos. Amen? So, sisimula po tayo sa B-series at ito ay it's about the Bible. The Bible ay salita po ng Diyos. At alam po natin, mga kapatid, ang Diyos po'y Espiritu, tayo po ay material. Hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naririnig, hindi natin siya nadadama. Kasi po, ang ating dimensyon ay magkaiba. Siya Espiritu at tayo naman po'y material. So, no way po na maunawaan natin yung kalagayan, kalooban ng Panginoon sa atin na kanyang mga nilikha nang walang salitaan Diyos, nang walang Biblia. Kaya nga, mahalaga po, na maintindihan natin na ang salita ng Diyos, ang paraan niya na ginamit ang ilang mga tao na nabuhay noon para isulat po ang mga bagay na sinabi niya sa kanila. At tayo po ay maintindihan natin kung bakit tayo ay nabubuhay, sinong lumikha sa atin, ano ang purpose ng Diyos sa atin habang tayo nabubuhay, at saan tayo pupunta pagkatapos na tayo mamatay. Sapagkat sa ayaw natin sa gusto, pag-usapan man natin o hindi, tayo po'y mamamatay lahat. Amen. 9:27 ng Hebreo. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghuhukom. So, dalawang bagay hindi natin maiwasan. Tatanda ka, mamamatay ka, o mayroong mga namatay na hindi pa matanda. Pero matanda man o bata kang namatay, hindi po katapusan ng kamatayan. Ang susunod po doon ay pagharap naman sa Diyos. Kaya hindi maiwasan na sagutin ang tanong ng Panginoon pagdating nun, anong ginawa mo sa akin? Yun lang siguro itatanong sa atin. Nilikha kita para ako paglingkuran, anong ginawa mo sa akin? So, kaya
Kaya yung mga hindi makakasagot doon, ewan ko kung anong kanilang papel sa langit. Kasi naligtas lang sila dahilan sa biyaya ng Panginoon. Kaya mahalaga na tayo po'y lumago sa atin pong pananampalataya at maukupa tayo ng kaalaman sa mahalagang bagay kung bakit tayo nilikha ng Panginoon at bakit at ano ang ating bahagi o papel na ginagampanan bilang mga Kristiyano. At ito po ay, ang Bible, ito po ay katotohanan na pinakamatanda na aklat sa kasaysayan ng tao na hanggang ngayon ay marami ang iniimpluwensyahan po nito na buhay para sa paglilingkod sa Panginoon ng higit sa anumang aklat na isinulat ng tao. Kaya nga, basics of spiritual growth. Number one, the Bible is the Word of God. God's way to communicate with men. Ito po ang paraan para ang ating Diyos na Espiritu nasa langit, walang hanggan, na hindi natin nakikita, na hihipo, ay makapagsalita sa atin sa pamagitan po ng Bible. Kaya lahat po ng Kristiyano, dapat po meron tayo talagang Bible na binabasa. Ngayon, sa ngayon po kasi nagbabago ang panahon, no? Nung araw po, ang Biblia puro aklat, puro libro. Ngayon po, karamihan ay cellphone, iPad. Pero dapat po, kasi po ito madali kagaya namin, madali na hanapin yung talata dito pagkakailangan na instant. Kailangan namin. Kung kami mayroong mga babaguhin, madaling baguhin. Kaya nung araw, puro sulat sulat. So ngayon, sa luma at yung dati, parehong beneficial po yan. Basta ang mahalaga po, salita ng Diyos. Pero po, dapat meron tayong libro na Biblia. Amen. Kasi para kahit brown out, meron tayong Bible. At pangalawa po, ang kaibahan po ng electronic Bible, nadidisturb ka, naiistorbo ka, kasi meron tatawag sa iyo, nagbabasa ka, meron magte-text sa iyo. So, nawawala yung iyong concentration, yung buong focus mo. Ang mahalaga po, kung tayo mayroong mga Bibliang binabasa na libro, hindi tayo maabala ng mga modernong pamumuhay. Kaya bumili kayo ng Bible na libro. Ano man bagay na may puhunan ka, mamahalin mo siyempre. Amen? So ngayon, pangalawa, mapagtitiwalaan ba natin ang Biblia bilang salita ng Diyos? Sa 2 Timoteo 3:16, ang sabi diyan, ang lahat ng mga kasulatan na kinasuhan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Mapagtitiwalaan po natin yan. Una, kinasihan yan po ng Diyos. May inspirasyon po yan ng Diyos sa mga isinulat nito. Pangalawa po, ito po ay pamantayan ng mabuting relationship ng Ama sa kanyang pamilya. Sa pagtuturo, alam po ba ninyo ang unang dapat na matutunan ng ating mga anak? Doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi niya, pakinggan mo Israel, ang ating Panginoong Diyos ay the Lord our God is one God. Ang ating Panginoong Diyos ay isang Diyos. So ang unang topic po
ay tungkol sa Diyos na lumikha ng langit lupa. Ang unang topic na dapat natin pong matutunan at ituro sa ating mga anak. Pagkatapos doon sa verse 5, ang sabi po doon sa chapter 6, nire-review ko lang po yan. Sabi niya, at ang mga salitang ito ay ituturo mo, mamahalin mo. Sabi niya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng una sa lahat, buong puso, buong kaluluwa at buong lakas mo. Pangalawang topic po yon sa mga bata. At ganun din sa mga baguhan na dapat po natin na maintindihan. No? Tungkol sa Diyos na tunay na lumikha. Pangalawa, yung ibigin mo pag nakilala mo ang Panginoon na Diyos na tunay, iibigin siya ng buong puso. Una sa lahat. Amen. Pagkatapos, yung sumunod po dyan, sa 6:7, ang mga utos niya itanim niyo sa inyong puso at ituturo mo ito. Yan, ituro niyo ito sa iyong mga anak. Ayun, sabi dyan, tuturo mo yan sa iyong mga anak. Pag-aralan ito sa inyong tahanan. Ang bahay po ang unang simbahan. Ang tatay ang unang pastor. Amen. Sa ayon nyo sa gusto, kayo ay pastor ng inyong sambahayan. Pastor ka ng iyong mga anak, ng iyong pamilya. Kaya ang mga tatay na hindi maayos ang buhay espiritual, wala siyang ituturo. Kaya ang una po na habilin ng Diyos sa mga tatay. O ikaw kilalanin mo yung Panginoon mong Diyos bilang tunay na Diyos at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa mo. At ang sabi diyan, ituturo mo ito sa iyong mga anak. Saan? Doon sa iyong iglesia. Saan na iglesia mo? Saan na iglesia ng tatay? Sa bahay. Ayun. Anong sasabihin mo sa kanila? Ito sa paglalakbay, yung pagtulog, gabi at araw, pagbangon umaga, upang, sa verse 8, upang kanilang ipulupot nyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali nyo sa inyong puso, sa inyong noo. At pagkatapos, sa 9, sulat sa hamba. So, ito pagbibigay diin, na kung nyo itutuloy yan, ay upang maganap nila ang mga bagay na sa iyo ay aking iniutos. So, kaya nga, mahalaga na mapagtiwalaan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po'y nagagamit sa pagtuturo, pagsaway na nasa maayos at pagkatapos ay sa ikatututo na nasa katuwiran. Balik tayo po doon sa 2 Timothy 3:16. Pangalawang Pedro 1:20, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos at nangaudyukan ng Espiritu Santo. Meron pong nasa likuran ng mga nasulat na sinulat ng mga propeta at ng mga naunang manunulat. At ito po ay ang inspirasyon o naudyukan sila, nagabayan sila. Ibig sabihin po, nagabayan sila ng Espiritu Santo. Sa 18 at 30 ng awit, sabi diyan, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdan. Ang salita ng Panginoon ay subok. Sabi diyan, siya'y kalasag sa lahat na nanganganlong sa Kanya. So, ito po'y magagamit sa pagtuturo, pagsansala, at ikatututo na sa katuwiran. Pagkatapos, anong sabi diyan? Ito po ay subok. Pagka ginamit natin ang salita ng Diyos, ito po ay may kapangyarihan. Kasi, halimbawa, mayroon kayo nakaharap na demonyo. Marami mga demonyo .
pag sinalita nyo, sa pangalan ko, inuutusan kita na lumayas, ay hindi lalayas ang demonyo. Kaya, ay nagbasa kayo ng Bible. Kay Kristiyano, kay marunong sa salita ng Diyos, gagamit yung tabak ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka, espiritu ng diablo. Maniwala kayo, tatakas ang diablo. Amen. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay tabak. Saan ba yun? Sa 5:17 ng Epeso. Okay, susunod, gaano kadalas dapat basahin ang Biblia? Gaano ba kadalas? Sa Deuteronomy chapter 6, at ang mga salitang ito na kiniuutos sa iyo, sa araw na ito ay sa iyong puso. So, una, ilalagay daw sa puso yung salita ng Panginoon. 17-19. At namamalagi sa Kanya at Kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng Kanyang buhay upang siya'y mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at mga palatuntunang ito. Bakit daw dapat basahin ang salita ng Diyos? Kasi daw po ito ay dapat na basahin para matakot tayo sa Panginoon at gawin yung Kanyang utos. Ayun. Ibig sabihin ng matakot po, hindi parang hinold up ka, taas ang kamay. Yun po, pagkatakot sa uldaper, sa masama. Ang ibig sabihin naman po dito, nung pagkatakot sa Panginoon, yung ino-honor mo ang Panginoon. Ino-honor mo. Okay, ginagalang mo, pinaparangalan mo. Kaya tayo, kung tayo umarap sa Panginoon, nakatas yung ating kamay. Amen. Ngayon, doon sa 17 ba yun? 17 ng Roma, wala po yan dyan pakilagay mo nga, PJ. Sabi dyan, ang pananampalataya, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Sa English po yan, ganito sabi, faith comes by hearing or reading. Dalawa po yan Basta salita ng Diyos, binabasa mo, pinakikinggan mo. Hearing the Word of God. So, babasahin mo, tapos iyong pakikinggan, pareho po yun. Kaya ano sabi doon? Ito ang siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. Kaya ito po ang dahilan kung bakit ating dapat na basahin ang Bible. So, doon po sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi pagbubulayan araw at gabi. Ito po, araw-araw ito. Gabi-gabi yan. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayo magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Maayos na buhay, siguradong kawakasan na matagumpay. Kaya nga, ang sabi niya, pagiginhawahin mo ang iyong lakad. Bakit? Kung iyong pagbubulayan, babasahin ang salita ng Diyos. Kailan? Gaano kadalas? Araw-araw. Amen. Sabihin mo ron sa iyong katabi, araw-araw. Hallelujah. Bakit daw? Pagka binasa mo araw-araw, pabubutihin mo ang buhay mo. At sa pagiginawain ng iyong lakad at pagkatapos magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hope in the future. Kahit ano ang kalagayan ng mundo, meron pong pangako, proteksyon ang Panginoon, garantiya na kung tayo'y magiging malalim
lumalago tayo sa buhay spiritual natin, tutuloy ang ating pag-unlad. Amen? Amen! At hindi po yan nakasalalay sa kakayahan na magagawa ng ibang mga tao, bagamat ang Diyos ay gumagamit na ibang mga tao. Ako po, kahit ako saan ako magpunta ngayon, masasabi ko na ako po'y nakakapunta sa gusto kong puntahan. Marami pong paraan ang Panginoon. Noong nakaraan, sa Thailand ako. Kasama ko doon sa conference. Ako yung doon sa matangkad naming representative doon ngayon sa Thailand, yung coordinator namin. Sa October 27 hanggang November 7, nasa Hong Kong ako, sa Macau, sa China. Panay gasolina po yan eh. Pero maniwala po kayo, ang Diyos, pagka ikaw ay na-develop mo ang iyong pananampalataya, lumago ka, ginagawa mo ang iyong kalooban, maniwala po kayo, maraming magagandang bagay na mangyayari sa ating buhay. Amen? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, awit 119:97, gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. So, pag nagbabasa tayo, nakinig tayo ng salita ng Diyos, pag alis natin po, meron tayong mapagbubulayan. Alam po ninyo ang ibig sabihin ng pagbubulay? Kaya nagiging guide natin salita ng Diyos. Pagka po natutunan ninyo yung salita ng Diyos, halimbawa 9:23 ng Marcos, sabi niya, kung mananampalataya ka, walang bagay na hindi mangyayari sa iyo. Sa English po niya, if you can believe, all things are possible. Magagawa mo ang lahat ng bagay. So ngayon, pag nabasa mo yun, o kaya narinig mo, paglabas mo, pamumuhay mo, o kaya sa iyong pamamahinga, ibinabalik mo yon. Ibinabalik mo. Parang pagkain, yung process of rumination sa mga hayop, yung baka, yung kalabaw, yung mga hayop na pagka kumain, nakatali na kumakain pa rin. Kakain sila sa bukid o ng damo. Pagkatapos, itali mo, wala na naman damo, wala nang kinakain, nguya pa rin ang nguya. Ang tawag po doon ay process of rumination. Ibig sabihin, inilalagay nila doon sa unang sikmura nila, at pagkatapos, pag sila'y nakatali na, ibinabalik po yon at dinudurog nila ng durog na durog, tapos ibinabalik uli. Kaya yun po, may mga ganoong prosesong hayop, ng pagkain ng hayop. Yun po ang naiinom yung gatas at masarap. Ayun. Sabi mo sa iyong katabi, iyon pala yun. Ayun. Kaya pagka binasa natin ang salita ng Diyos, pinakinggan natin ang salita ng Diyos, ito po ay ibinabalik natin. Lalo na kung may mga sirkumstansya tayong mahihirap, binubulayan po natin yan. Nagiging bitamina yan ng ating spiritual na buhay, na paglalabanan natin ang mga gawa ng demonyo, ang mga pagsubok sa buhay, ang mga lahat ng mga sisira ng iyong pananampalataya. Bakit? Kasi malakas ang iyong buhay spiritual. Amen? Hallelujah. Okay, palapakan natin ang Panginoon. So, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating basahin ang salita ng Diyos at basahin ito araw-gabi kung meron kang pagkakataon. Para ano? Anong dahilan para kung ba't tayo babasa? Para masunod mo ang mga bagay na nakasulat dito. Hindi masusunod dito kung hindi ka nagbabasa. Amen? Kaya sabihin natin, bumalik tayo sa pasimula. Kapatid, bumalik tayo sa pasimula.
Sabihin mo sa katabi, bumalik tayo sa pasimula. Basahin natin uli ang Bible. Babasa ng Bible. Amen. Eh ako dito, pag may salita pa ako dito, matitisod kayo dito. Meron mga ganun eh. Kasi meron tumibay. Hindi ba? Pare-pareho. Meron tumibay, meron naman natisod. Pero pagka kayo magbabasa ng Bible, matitisod ba kayo? Kayo at saka ang Diyos na lang ang nag-uusap dun eh. Pag natisod ka, di sa Diyos ka natisod. Susunod, bakit mahalaga na basahin natin ang Bible? Ayun. Gaano kadalas? Yung una, susunod, bakit mahalaga? 1, ipinapanganak sa buhay spiritual at na susuplayan ang buhay na magpatuloy na lumago. Unang Pedro 1:23. Yayamang ipinangakang mag-uli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Hindi mo mararanasan ang pagiging born again. Alam po ba niyo ang born again? Ipinanganak na mag-uli. Saan? Sa panibagong pamilya. Ang unang kapanganakan natin, ipinanganak ka ng nanay at tatay mo. Amen? Dala-dala mo yung apelyido ng iyong tatay. Yun po ay natural na kapanganakan. Amen? Natural po yun, nakapanganakan. Pagkatapos yung po natural na kapanganakan, yan po yung kunyundi na. Dahilan sa nagkasala ang tao. At ang mga tao ay parurusahan. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo nagkasala. Pero ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. So, 6:23 ng Roma po yun. Alam niyo kasi nagbabasa kayo eh. Amen? Hallelujah. Yung hindi nakakaalam nun, siyempre hindi nagbabasa. Pero si Pastor Ronnie po, De La Cruz ay lagi nagbabasa ng Bible. Ayun siya. Asa si Pastor Ronnie? Si Jan pala. Wala pa si Ronnie. Si Jan pala. Kala ko nandiyan si Ronnie. Matagal ko na hinihikayat yun. Ikaw na mahikahikayat. So, Jeremiah 15:16. When I discovered your words, I devoured them. They are my joy and my heart's delight. Sa 15:16. Nang masumpungan ko o na matuklasingan ko yung mga salita, kinain ko ito. Ang sabi diyan, ito ang naging kagalakan, joy and my heart's delight at kasiyahan. Naging kagalakan niya, kasiyahan niya ang salita ng Diyos. Kaya kinain niya, sabi niya, kinain niya. Paano kakainin ang salita ng Diyos? Paano natin kakainin ang salita ng Diyos? Babasahin mo, pakikinggan mo, lalagay mo sa iyong unang sikmura, pagkatapos pagbubulayan mo yan. Na para magawa mo ang mga bagay na napakinggan mo, na nakasulat sa Biblia, na yung nabasa. Amen. Sabi natin, Amen. So kaya mahalaga, nabasahin natin ang salita ng Diyos. Hindi ka maboborn again pag hindi mo ka nakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagbabasa ng Biblia ay pinalalaya sa mali at sa pagkaalipin ng kasalanan upang mag-enjoy tayo sa buhay na walang hanggan. 8:32 ng Juan, sabi diyan, malalaman mong katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. 12 at talatang 50 ng Juan din, alam ko na ang kanyang mga utos ay patungo sa buhay na walang hanggan. Papatnubayan ako. I know, sabi diyan, I know His commands leads to eternal life.
Alam ko, sabi niya, pagka binasa mo, naalaman mo yung mga utos ng Panginoon, yung mga nakasulat dito, kanyang mga plano, ito'y papatnubayan ka patungo sa buhay na walang hanggan. Okay, number 3. Ang pagbasa ng Biblia ay tinutulungan tayo na makita ang tama at maling aral. Pagka tayo naging mananampalataya, dapat alam po ninyo yung tamang aral. Kasi ang dami ngayon, lalo na sa Facebook, ang dami sa radyo, ang dami sa television. At yan ay naibabala sa atin ng Panginoon sa huling araw. Lalabas ang maraming bulaang propeta, lalabas ang maraming mga maling aral, at meron pa magsasabing, ako ang Kristo. Kaya nga, mahalaga na tayo stable tayo sa salita ng Diyos para hindi tayo matangay kung sino mapakinggan natin. Doon tayo, nakapakinig sa kabila, doon tayo. Hindi nagiging matatag ang iyong pananampalataya, lagi niyong tatandaan, ang iglesia po ay pamilya ng Diyos. Amen? So, yun ang atin po nga, hindi ko nasabi yung kanina, ang unang kapanganakan ay pamilya ng tatay mo. Ang pangalawang kapanganakan ay pamilya ng Diyos. Oo, yun. Alin ang mahalaga? Pamilya ng tatay o pamilya ng Diyos? Parehong mahalaga po yan, pero pinakamahalaga, siyempre, yung pamilya ng Diyos. Bakit? Kasi po, babalikan ko sandali po ito Bakit po mahalaga yung pinakamahalaga yung pamilya ng Diyos kaysa ron sa mahalaga na pamilya natin? Kasi yung pamilya po natin hanggang libingan lang yan. Pag ikay namatay, iiyak, maglilibing, pagkatapos tapos na po yun. Amen. Pati kayamanan mo, wala na rin yun. Pati bahay mo, wala na rin yun. Pati anak mo, pati asawa mo, wala na rin po yun. Tapos na yun pero po, pagka tayo anak ng Diyos, tayo bahagi ng pamilya ng Diyos. Pag namatay yung ating katawan, mabubuhay pa rin tayo, buhay pa rin tayo. At kung ang ating mga mahal sa buhay, nadala natin sa Panginoon, hanggang langit, magkikita-kita tayo doon. Amen. Okay, yung papunta sa langit, pablakpak na malakas. Kaya po, ginagamit lang ng Diyos yung pamilya natin. Kaya lang maraming tatay hindi ginagawa yung kanilang tungkulin sa kanilang iglesia, yung kongregasyon po nila. Sino po ang kongregasyon ng tatay? Ni Pastor Tatay. Sabi mo rin sa iyong katabi na tatay, ay pastor ka pala Sabi mo, ay pastor ka pala. Bakit hindi ka nagpapastor? So, ganun lang po kasimple yun. Amen. Kayo tatay kayo mga tatay, umayos kayo Sabihin nyo sa tatay, umayos ka. Magpakapastor ka. Okay, so tuloy tayo. Number 4. Number 3, ayun. Binabasa ito, ang pagbasa ng Biblia ay tinutulungan tayo na makita ang tama at maling aral. Sa pangalawang Timoteo 3:16, sabi niya, doon sa 17:11 ng Gawa, yung mga Kristiyanong taga-Berea, kanilang binabasa, pinag-aaralan ang salita ng Diyos, sinasaliksik, upang malaman nila kung ang mga Paul and Silas were teaching the truth, kung malaman nila na katotohanan yung itinuturo. Kasi napakarami. Alam po ba ninyo, bibigyan ko kayo ng kaunting hint. Hindi ko mo maganda sa pakinig, hindi ko mo parang napakahusay na isang mangaral, ay tama na po yan. Lagi niyong tandaan, mas mahusay ang sanliputang manloko. Mas mahusay ang budol-budol na kumumbinse. Amen. Kaysa ron sa totoo.
Mas mahusay po yung mangungutang na hindi nagbabayad. Tingnan po ninyo, yung mga hindi nagbabayad ng utang, napakahusay mangutang. Yung nagbabayad ng utang, ang hirap mangutang kasi hindi sila sanay mangutang. Ano nakaraan, merong lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, nakita po ba ninyo si ganoon? Wala dito, hindi taga rito. Nakita po ba ninyo si ganoon? O bakit? Ang layo-layo niyan. Kasi po nangutang sa akin ng 5,000, ay parang emergency. Ay ako po naman, kinausap ko yung aking asawa, nangutang yung asawa ko sa pabrika, sa kasamahan niya, at ipinadala namin sa GCash. At pagkatapos simula daw noon, 2 beses lang siya sinagot. Ngayon, na-block na daw siya. Nawala yung 5,000. Nabalitaan ko, yun pala, ang dami ring inutangan. May inutangan sa Bulacan, maraming inutangan dito. Yun. Pero hindi nagbayad. Sabi mo rin sa iyong katabi, tandaan mo, ang manloloko hindi po nagbabayad ng utang. So, ganun din sa salita ng Diyos. Yung mangloloko, yung mali, mas mahusay kumumbinsi yan. Kaya mas marami na hikayat na mga Kristiyano, ang mga mali, alam ko po yan kasi ako'y galing sa mali Ako daan ako dati Bautismado po ako dun Magkasabay kami ni Soriano noon, pero hindi kami gaano magkakilala. Kaya alam po yung buhay niya. Medyo ganyan yan Bautismado po ako dun. Mabuti ako, nagbasa ako ng Bible. Hindi po ako natuto sa nagbasa ako ng Bible. Nalaman ko yung mali. Kasi talagang ako ay naghahanap ng totoo. Tapos, saka meron akong nakasama mga born again. So, naging born again po ako. Amen. Hanggang sa ako po ay naging pastor. Pero, noon po, ang pinag-aralan namin, munti na ako maging pastor dyan Ang pinag-aralan namin kung paanong gagamitin ang salita ng Diyos. Amen. Maging sa mali. Ang mahalaga, makahikayat. So, anyway, tuloy po tayo. Kaya nung ako po medyo radical pa, nabaguhan ako, nahamon namin lagi na ang iglesia ng debate, yun, daan debate. Hindi ba dito tayo noon, sa iglesia pa, manunutok pa ng baril. Maghahatawan pa doon, kala Sister Mercy tayo na yan, sa bahay nila. Kalaban namin dyan, yung pang-television na evangelist po nila. So, kaya lang po na ano ko na rin, wala mangyayari. Pagka sa ganong paraan, mali din ang pupuntahan. Kaya mas mahalaga, i-share mo yung salita ng Diyos na may panalangin, yung totoo, bayaan mo ang Espiritu Santo ang kumumbinsi dun sa tao sa pamagitan. Amen? In bottom line, hindi ko mamagaling ay tama. Amen? So, mag-pray tayo, pray kayo na ang salita ng Diyos ay lumiwanag sa inyo. Number 5. Ang sabi po dyan, ang pagbabasa ng Biblia, iniingatan tayo sa malinis na buhay. Sa 119:9, how can a young person stay pure by obeying your word? So, reading the Bible can keep us pure. Sa mga kabataan, sabi niya, paano yung isang kabataan na manatiling malinis? Sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya nga, mahalaga po na basahin natin ang Biblia. Number 6, pinapatnubayan tayo sa araw-araw na pamumuhay ng salita ng Diyos. Sa 119:05, sabi niya, ang iyong mga salita ay ilaw sa aking mga paa. Tanglaw sa aking mga paa at ilaw sa aking mga landas. 119:24,
Your laws please me, they give me wise advice. Ang mga salita ng Diyos ay mahusay na tagapayo. Amen. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, wala kang mahusay na advisor. Number 7, ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay ng karunungan sa ating buong buhay. Proverbs 6:22, when you walk, their counsel will lead you. When you sleep, they will protect you. So, when you wake up, they will advise you. Yun. Pag ikay lumalakad raw, ikaw ay pangungunahan. Pag ikay natutulog, ikaw ay iingatan. Kapag ikay gumising, sabi niya, ikaw ay papayuhan. 1943, do not snatch your word of truth from me, for your regulations are my only hope. Huwag mo nga alisin o agawin ang mga salita ng katotohanan sa akin, sapagkat ang iyong mga patakaran, pamantayan, ito ay pag-asa. Ayun. Ito ay pag-asa sa akin. Okay. Bandang huli, inulit-ulit, ang pagbabasa ng Biblia ay binibigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Yung 1:8 ng Josue, binasa natin kanina. Pag sinunod mo yan, binasa mo, pinagbulayan, kakaroon ka ng mabuting buhay at mabuting kabakasan. Sa Job 23:12, ako'y hindi umalis sa iyong mga utos, but have treasured, kundi ito'y pinagyaman ng iyong mga salita ng higit sa aking araw-araw na pagkain. Kaya ito po ang napakahalaga kung bakit kailangan nating basahin ang salita ng Diyos. Sa uli nating bakit mahalaga na basahin at ibahagi ang Biblia sa iba? Why is it important to read the Bible to others? Nagbasa tayo para sa atin, ngayon babasa naman tayo rin para sa iba. Deuteronomy 32:46. Ang sabi po diyan, at kanyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatototohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iniuutos sa inyong mga anak, na inyong iuutos, sabi dito, sa inyong mga anak, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. So, anong sabi diyan? Para sa ating mga anak. Tatay, magbasa ng Bible para ibigay natin, ituro natin sa ating mga anak. Sabihin natin, nakikinig ba mga tatay? Amen. Amen. Nakikinig po mga tatay? Amen. Ayun. Kahit mga nanay. Isaiah 8:16. Sabi niya, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Talian, sabi niya, tatakan ang mga kautusan o salita ng Diyos. Para saan? Sa kanyang mga alagad. 8:16, para sa mga alagad, kaya mga pastor, ako, leader, yung mga cell group leader, dapat magbasa kayo ng Biblia, hindi lang para sa inyong sarili, para sa inyong mga cell group member. Amen. So, Isaiah 8:16, preserve the teachings of God and trust His instruction to those who follow me. Preserve, ingatan ang mga salita ng Diyos, ipagtiwala ang mga turong ito sa mga susunod sa atin, sa akin, sabi ng Panginoon. So, God wants us to pass His word on to others. Nais niya na hindi lamang ikaw, ipasa mo yan sa iba. Teaching them as we have been taught, because the word is life-changing to us. So we pass it on to others that it may change their lives also. Binago niya natin buhay, nilid niya tayo sa buhay na walang hanggan, at pag ipinahayag natin o ipinasa natin ang salita ng Diyos sa iyong mga anak, sa iyong kaibigan, ganon din ang mangyayari, matutuwa ang ating Ama sa langit.
at magkakagalak ang mga anghel sa langit. Sapagkat napupuno ang langit, hindi ang impyerno. Pag ang langit po ang napuno, nadadagdagan ng langit, nababawasan ang mga pupunta at pupuno ng impyerno. Kaya ang pinakamahalaga ay ibahagi mo ang salita ng Panginoon. In conclusion, sa ating pong pagtatapos, kung ano ang pagsanayan mo, doon ka gagaling. Yan ay lagi nating tinatalakay. Bakit? Napakahalaga po niyan na salawikain sa ating buhay Kristiyano. Pag nagsanay ka na hindi magbasa ng Biblia, wala kang matututunan at hindi mo magagawa ang mga bagay na iniuutos ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi mo pinagsasanayan. Sabi sa Hebreo 8 at talatang 10, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang isip, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, at ako'y magiging Diyos nila, at sila'y aking magiging bayan. Hindi lamang natin babasahin, inilalagay ng Panginoon yan sa ating mga puso, sa ating mga isip. Pero nangyayari yan pag binabasa natin ang Biblia. Sa Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Doon sa Apokalipsis 1:3 yata 8, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig ng salita ng hula. Amen. Kaya nga, nakikinig, nagbabasa, para tayo'y mayroong matupad o tuparin natin, at ano ang konsekwensya nito, anong magiging bunga sa atin, magkakaroon ka ng mabuting buhay at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Amen. Sa 36:11 ng Job, huling talata, 36:11 ng aklat ni Job, kung ikaw'y susunod at kung ikaw'y maglilingkod, ano sabi doon? Gugugulin mo. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, sa English po yan, when they obey and when they serve Him, sabi niya, gugugulin nila ang kanilang araw sa kasaganaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. This is the promise of the Word of God. Kaya, hindi tayo makapagsisimula pag hindi tayo nagsimula. Hindi tayo lalago na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So, begin your practice. Begin practicing. Basahin mo ang Bible araw-araw. Tutulungan ka ng Holy Spirit at palalaguin ka niya spiritually. At maniwala po kayo, mag-i-enjoy kayo sa pagiging Kristiyano sa kasalukuyang buhay habang hinihintay natin ang ating pagpunta sa langit balang araw. Amen. Sa Panginoon ang lahat ng kapurihan.